Umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapatutunayan ng resulta ng medical evaluation ang sinasabi nilang cognitive impairment ng dating Pangulo. At si Vice President Sara Duterte nakadalaw sa ama sa The Hague, nakapag-usap daw sila tungkol sa politika. Saksi, si Salima Refran. Ito ang unang dalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release. Kumusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung tama. Maganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at ano yung nangyayari. Sa inilabas na desisyon ng ICC Appeals Chamber nitong Biyernes, hindi nito tinanggap ang tatlong argumento o grounds na inilatag ng kampo ni Duterte. Sabi kasi ng depensa, hindi naman tiyak na magiging banta si Duterte sa mga testigo. Hindi nila isinaalang-alang ang kakayahan ng magiging host state na in-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. At hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng medical condition ni Duterte. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado pero hindi niya nagulat ang dating Pangulo. He's disappointed, but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng medical evaluation ni Duterte. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.